So we have Ma'am Annalie, Prof. Annalie Hadsal, and Ma'am Michelle. So they will be talking about how they discovered, how they named the JC's Vine. And of course, this is in honor of our curator and former director, Dr. Juan Carlos T. Gonzalez. Okay? So, Gonzalez. So, yung aking calamansi, parang ganun. Salad. May salad. So, I would like to thank our extension specialists and associate for spearheading this Cafe Scientific. And I'm very sure we'll be having a very interesting and very light conversation about JC's Vine. Let us get to know more about JC's Vine from our expert. So, ayan, we are very grateful to our sponsors, Dr. Gonzalez, Dr. Hadsal, for this morning treat. Prof. Annalie, for this morning treat. So, proceed na po tayo. So, very light lang ito while you're having your drinks or light breakfast. Magkikwento po si Ma'am Annalie ng kanyang adventure on discovering this JC's Vine. Okay. I'll be calling on the project leader or the study leader of Cafe Scientific, our University Extension Associate, Ms. Julian Afable, to give you an overview. Ano po ba itong Cafe Scientific? Dumating na yung bagong guests natin. So welcome po sa first Cafe Scientific ng MNH. So yung Cafe Scientific, isa siyang worldwide na movement na nag-promote na to talk about science sa mga settings outside of the academe, outside of lecture places, outside of laboratories, ganyan. So, pag pumunta tayo sa cafescientific.org, makikita natin dun yung iba't ibang cafe scientific na meron sa different places na sa mundo, ganyan. Hopefully, pag nagtuloy-tuloy yung Cafe Scientific natin, ma-register din natin yung UPLB MNH Cafe Scientific sa worldwide database. So, ganito lang siya, very free-flowing. Wala namang mechanics, basta meron lang tayong expert. So this time, ang expert na meron tayo ay yung mga nag-discover ng JC's Vine. So everyone is welcome to sit with us sa Cafe Scientific. Ayan. So, thank you po. Ayan, kaninang umaga pa po ginawa niya. Kasi sabi kong gano'n, kailangan makita. Meron pa, init-init pa. So, it was discovered in Mulanay. Okay. So, sa halagang isang drink, saan ang Mulanay? Saan ang Mulanay? Hindi, wala ka pang drinks. Magsagot na. Saan ang Mulanay? Ay, talaga? Saan ang Mulanay? Okay. Ang Mulanay po ay sa Quezon. Quezon Province, hindi sa Quezon City. Okay. So, yun ang Mulanay. Ang susunod. Oo, ayan. So, ayan. Yung lugar na yun, ay teka, ang bilis naman. Ito na muna. Oo. Previous slide, please. Okay. So, yung portion na yun, yung may kulay red, yan yung study area natin. Michelle, ano? That's where you have yung Buena Vista Protected Landscape. Mamaya na po namin, si Michelle na po yung other parts kung paano kami napunta dyan sa Buena Vista Protected Landscape. Okay. Susunod po. Ayan, next. Ayan na po ang mga, let's, let the journey begin. So ito na yung mga journeyers. At kita niyo po yung may nakalagay na Philippine Star. Parang di ko kilala. So yan po ay March, it's March 15, 20, I think that's 2015 po. At tingnan nyo, kami ay nasa Jollibee, Lucena. Okay. Kita nyo po ba yung mga mukha namin? Ang babata, no? At yung isang nakakulay yellow, tama ba? Siya yung contact person namin sa Buena Vista Protected Landscape. Ano nga pangalan ni Michelle? Okay.
Kita niyo po yung iba dyan? Sino yung nare-recognize nyo? Si Ma'am Ivy, si Ma'am Michelle, tingnan nyo, oh. Diba? Fresh na fresh. Yung katabi ko, ayan yung isa naming namayapang kasama. Isa yan sa magaling mangolekta. Marami na rin niyang na-discover na new species. Siya si Mary Ann Kahana. At yung isa pong nagtatago po dyan, alam niyo kung sino yung may hawak na Philippine Star, si Kuya Flor. At yung isang short-haired, may short-haired po dyan, na ngayon ay long-haired na po, ay si Kuya Julius. Okay, next slide po. Ayan. So mahabang lakarin at ito ang aming bed and breakfast. Hindi po yan ang social. Yan po dapat ang ideal. Pero yung ibaba po namin, yan ay double deck. Ako yata nasa itaas at saka si Ana. Tapos si Ivy at saka si Michelle sa baba. At yung ginagalan ko po, ay yung po ay simento po yun. Kasi ginagawa pa na. So maraming simento doon sa namin. Yan sana yung ideal na bed and breakfast. Kaya nilagay ko na lang, sir. Nag-guilty naman ako kasi tinulugan namin ng mga Ate Ana ganyan sa babae. Sa Palestina. Sa Palestina? Oo nga eh. O, diba? Tapos sa other side po, kasi ginagawa yan, sina Kuya Flor. Kuya Flor, sino kasama mo nun? Si Julius? Philip. Si Sir Philip. Opo. Para si James, parang ang ating ating division ay isang manipis na plywood, oo. Tapos nag-iisang bahay yan, tama, doon sa medyo bulubundukin na rin ng konti. Okay, susunod po. Yan. May pasang kumari. Okay. So ito yung mahabang lakarin. Along the way, pag may nakita, may tinatanong, may kasama pa kaming isa, hindi namin alam, pero taga LGU, Local Government Unit. At si Michelle po yung nakakulay red. Michelle, ikaw yan. At yung isa ako po, at hindi ko alam yung una, parang si taga-LGU. Si Ate Ana, yan po, yung naka-red lahat. Ganyan po kami kapag nangulit ka. Kita niyo naman si Ma'am Michelle, naka-bota pa. Kasi medyo maputi. Okay, sunod po. Ayan pa. Hindi ko po tinutulak si Ma'am Ivy kasi pababayan. Nakatingin si Ana na sabi, huwag mong itulak, parang gano'n. Pero si Michelle, ayun, nandun na, pababa. Okay, so ganyan ang mga itsura namin, magkakatabi. Meron kami guide kasi sa isang lugar, pag hindi namin kilala, may guide, no? Para doon sa mga ating mga ibang mga bisita dyan na nakikinig. Okay, sunod po. Ayan na naman. Si Julius talagang parang tumingin talaga si Julius. So, ano bagay kay Julius? Long hair o short hair? Tingnan nyo nga. Both? Talaga? Okay. So, ayan. So, ganyan po ang mga hindi kami hiker na pabilisan ng lakad. Pasakyo mo naman at samaya. Kalimitan talaga ay tumitingin, nag-stop. So minsan, yung kaya mong, yung sanang makakabalik ka agad ng maaga, mga 2 or 3 hours, minsan maabot ng 4 na oras. Kasi pag may nakikitang halaman at meron namang bulaklak, pagkakataon dahil merong permit galing sa LGU na pwedeng mangolekta at dadalhin sa herbarium parang pang-increase ng ating mga collections, plant collections. Okay, sunod po. Ay, meron ganyan pa. Ayun. So, yung mga guide namin, hindi naman kami ang umaakyat. Hindi si Sir JC, hindi si Kuya Flor, hindi si Julius. Lalo hindi kami nila Kaya meron kaming porter and guide. At usually yung guide, pag may nakikita, tinuturo, aakyat talaga siya. So, kukuhanin na dyan, yung merong bulaklak lang. Lalo na kung sa tingin namin ay wala pa kami collection. So, parang parte yun ng pinag-uusapan ng kahut, ng herbarium at saka ng local government unit. Okay, ito na po. Uy, yan.
So, nakita na namin kasi yung ibang pictures po kasi, ay yung ibang photos dito ay kay Kuya Flor. Ginrab ko yan, Kuya Flor, doon sa ating Museum of Natural History. So, alam ko merong ibang photos si Ana. So, ito ay na-shortcut na, okay? Oo, pakitawag, okay. So, yan po ay yung nakita na namin yung jade vine. So, kumuha kami ng dahon pa lang. Parang dahon pa lang yung nakita natin, At tinignan namin, yan, kami, naglalagay ng mga notes. As in sumunod, ito na yung pagkatapos naming makita, pauwi na kami. Ganyang kalayo, yan yung daan papunta doon sa aming bed and breakfast. Pero yung papunta sa may JC's Vine, medyo paano pa yun, malayo pa. So medyo maputik at saka parang may dinaanan pang papasok sana si Julius kung ma-remember ko. Yung parang merong kuweba na maliit. Pero sabi ko, hindi ang purpose natin. Kaya umalis. Hindi lang pumasok sa loob. Okay. Ang sunod po, ito na. Ayan. Pauwi na po. Pauwi na ang mga letter P po. Pwedeng photographers at pwede ring poachers. Ito yung mga legal na poachers. May dala na po kami dyan. Hindi namin pinakita. Dala na po namin yung specimen na merong konting bulaklak at saka may seeds. Okay. At ito na po ang susunod natin. Ayun. Yung sabi ni Ma'am Ivy. Medyo malayo. Sabi ni Ma'am Ivy, ayun. Tapos si Ma'am Michelle, ayun. Michelle, nakita mo ba talaga? May dala kang Binops. Oo, elusive. Pero nakita lang namin yung bumagsak na mga bulaklak at saka meron ding, may seeds din. At yung mga bumagsak na bulaklak, wala dyan. May isang picture. Yung seeds, sa letter E, yan po yung buto na nakita namin. Dried na. Tapos, yun naman, pinuwersa namin yung fruit, yung letter D ng fruit. Pinuwersa namin buksan para makita namin sa loob, sa letter C, kung ilan yung seeds. So, merong tatlong seeds sa isang fruit. Okay. Michelle, itong letter A ay unang kuha yan, unang photo ng first. At yung pangalawa naman, yan yung aming legally na pinoach, dala namin, nilagay namin doon at namin, legally na pinoach kayo talaga. Ay, grabe. Talaga? Cafe Scientific. Legally poached. Okay. N-E. Alright. Legally collected. Legally collected. Ito talaga. And we came up. Okay. Sinulat namin ito 2015. Parang ang tagal namin sinulat ito. Pagkatapos, buhay pa si Ate Ana. Tama? Nung sinulat natin. Pero bago namin sinulat yan, nung malaman namin na bago, kasi sabi ni Ana, tingnan mo nga kung bago. Sabi ko, palagi ko bago kasi iba yung paraan ng pamumulaklak. So sabi niya gano'n, shoots, mo yan, kasi tawagan namin shoots. Shoots kay Sir JC Kaya sabi ni Ana, because you are in the bucket list, Sir JC. Nasa bucket list ka. Kaya nung mawala si Ana, yun yung halfway ko nang sinusulat. Yan yung tinanong kita, di ba? Ano ba gusto mo? Strongly Don Juan Carlos Gonzales o Carlos Gonzales o Juan Gonzales. Di ba pinapili kita? At yan yung, ang sabi mo, mas gusto mo ang Juan Gonzaletti. So yun, pinorward namin, nag-fight to kiss kami, syempre. First time namin yung sa mga ganyang mga taxonomic journal. So bumalik sa amin. At gumawa kami ng marami kasing corrections, maraming revisions. At nakakatuwa, yung reviewer, ang dami ng publications on legumes. Tsaka hindi siya in-check siya isang American taxonomist. Okay. Ang dami niyang publications. So, bumalik. Ayan yung mga tipong kami ni Michelle ay inaabot ng alas 9 sa herbarium. Kasi gagawin lang namin yung mga corrections after 5 pagkatapos ng klase ko. And finally, nung sumunod na, kasi naglagay kami ng dichotomous scale, so bumalik sa amin, accepted.
So the next thing is payment. Yeah, next thing is payment because Phytogase is a peer-reviewed journal and it is for new species ng plants. Parang ang kanyang counterpart sa zoo ay Zookis. Phytogase and Zookis, if I may say, ang Phytogase ay open access. Ganun din ang Zookis. May isa yung phytotaxa, tapos may zootaxa. Ayoko doon kasi, ano yun, bibilhin nyo kasi yung article. Kayo ang bibili pag nakita nyo. Hindi siya open access. So I think yung din nata, yung author pag phytotaxa, parang wala siyang bayad. Pero yung bayad, pag di ba, for publication yon, walang bayad yon pag ikaw yung author. Pero yung bayad, ay kukuhanin doon sa mga bibili. Well, hindi naman namin gusto yun. Kasi pag new species, dapat naka-flaunt. Kaya, yung bayad, Michelle, paano nga natin ginawa yung bayad? Kwento mo, ikaw naman. So, pagdating po sa publication, eksakto kasi na... So, eksakto si Ovicre, during that time, may nilabas po silang publication grant. So, nag-try kami ni Ma'am Annalyn mag-submit dun sa publication grant. Dahil first time pa lang po nilang nilabas, so hindi pa ganun ka-clear yung guidelines. So, hindi ko na po ikukwento kung ano yung naging issue doon. Pero anong nangyari, parang i-reimburse na lang daw namin si Ovicre. So, sabi namin, parang double naman yun na kaya tayo nag-apply ng grant para sila yung sasagot, tapos in the end, i-reimburse. So dahil nakompleto na naman yung papel, sabi ko, sige nung, ipasok na lang din po natin, tapos i-reimburse na lang po kayo ni OP3. So, in short, ang nagbayad po talaga nun ay from the generous foundation of Annalyn Hadsay. So siya po talaga yung pikit bulag, pikit mata, bumunot ng 40K, tapos ibinayad po namin yun kay Phytogase. And then, dahil nga naipasok na namin yung application kay OB3, i-reimburse naman eventually si Ma'am Annalyn. So, kung makikita nyo, yung journey, hindi lang yung journey nung paano ka pupunta dun sa isang lugar, hindi mo naman alam kung ano yung makikita mo. Tapos kung pag nandun ka na, ano yung ma-explore mo, di ba lang kung common lang yun, or eureka, something nyo talaga. Or tapos pagbalik mo sa office, andun pa rin yung challenge na kakaharapin mo sa pagsusulat and pag-publish. So, swerte lang kasi si Ma'am ay very generous and open-minded naman siya pagdating sa mga ganyan. So, ayun. Sulit pa ba kung ilang buwan bago na-reimburse? So, medyo matagal-tagal din siya na-reimburse kasi bago pa nga lang yung ano ba tawag doon? Kung baga project ng OP3. Pero kung meron kayong papublish, try nyo yung publication grant din ni OP3. Ayun ba? Sige na, actually, yung time na yun na nagsimula sa ng publication grant, I think there was a human rule, pero they were encouraging those who avail to get an IPA. Pag nakakuha ng IPA, ibabalik sa Ovicre para may pool uli yung pera so they could grant more publication grants. Yun yung pagkakakilig at the time, mag-start sila. Correct po yun, sir. So after po na-publish, mainit-init pa, ma'am, ito na yung IPA. So pinasok po ulit namin siya kay Ovicre. So during that time, pag po kasi lahat ng authors, dapat equally divided po yung IPA, especially pag taga-UPLD. During that time, si Ate Ann ay wala na po yun. So ang nangyari naman nun ay internal arrangement within the authors po na in paper, 3 siya, pero in reality, once na-receive siya is i-divide namin siya into 4. So, si Ate Ann, kahit po siya ay wala na, so naka-share pa rin po siya doon sa IPA. And I think yung mga ibang publications din po na andun pa din si Ate Ann. So, dahil hindi na nga din po siya connected sa UPLD, internal arrangement na lang din po yun sa authors.
Po? Okay, so for the authors po, dalawa yan eh. Authors ng halaman, tas may authors din po ng papers. So sa halaman po, ang nag-author po nan ay si Ma'am Annalie, si Ate Ann, tapos sinabi po nila ako. So ako po yung pangatlo. Kaya minsan, Hadsal et al. Na lang yung nakikita pag more than 3. Sa papers naman po, bukod po sa aming tatlo, andun po si Kuya Ariel, kasi during that time, siya po yung museum technician na kasama po namin sa collection. And then si Ma'am Ivy po. And then yung mga iba po, hindi po naka-include dun sa papers, nasa acknowledgement naman po sila. So andun si, during that time na nabuo na namin yung paper, pina-check namin to kay Dr. Fernando. So inabala din po namin siya. So yun yung kagandahan sa expert talaga. Pag nakita nila yung specimen, titingnan lang nila, tapos sasabihin na, i-check mo itong part na to. Pag eto nakita mo, walang ganito, yun na yan. So, nung sinabi niya yun, immediately, yun yung chinek talaga namin pagbalik sa herbarium. So, wala talaga siya nun. So, ano ba yun? Ano yung pina-check sa amin nun ni Dr. Fernando? Yung ovary nito. So, sabi niya, kung makikita nyo, kahawig na kahawig to ni Ceruleus, yung color, yung kanyang inflorescence, nakahawig talaga siya kay Ceruleus. Pero sabi niya, pag ang ovary nan ay merong buhok, yun na yan. So, pwede nyo na i-claim yan na yun. Kaya pagbalik namin sa museum, dissect ulit kami. Yung microscope namin during that time, yung sinauna pang dissecting microscope, so hanap-hanap ng ilaw. So, kailangan talaga namin makita yung buhok dun sa ovary. So, kaya pag nagsasabi, paano ka ba na-differentiate si Ceruleus kay Juan Gonzalesi? Pwede ba sabihin, i-dissect niyo po yung ovary. Pag nakita niyo may buhok, positive yan ng Juan Gonzalesi. So, nung nakita namin yung, parang yung puso namin gustong lumabas sa katawan namin. Talaga siya. Kaya yun. And then may isa pa kami din inabala. Kasi during that time, dapat meron yung Latin description. So, sabi ni Mama, kung sino ba maglalatin sa atin? So, meron, una tayo mag-inabala. Seminaryo siya. Sabi ko, kaya mo ba itong i-translate sa Latin? Na-translate naman po niya. Tapos nung may translation na, inabala na Sir June, pa-check naman po kung papasa itong translation sa Latin. So, ayun, pumasa kay Sir June. So, wala man sila dun sa paper, pero nandun naman po sila sa acknowledgement. Pero meron pa din, syempre din naman lahat na isulat sa acknowledgement. So, bakit ba kami nakarating kay Mulanay? So, kung nakita nyo si Sir Popot, yung Kuya Flor, tama ba Popot? Anong totoong pangalan niya? Nakalimutan ko. Linar. Ayun, si Sir Linar. So, yung So, yung pong naka-yellow, ang contact niya sa museum ay si Kuya Flor. So, aside sa pagiging extension specialist ni Kuya Flor, siya din po yung nag-connect sa amin sa Mulanay through si Kuya Flor na yung pagkukwento paano siya tinap ni Sir Linar, ha? Out na daw. So, from LGU Mulanay, tinap nila ang museum. So, si Kuya Flor yung initially naging kausap nila. Tapos si Kuya Flor, based dun sa request ng LGU Mulanay, nag-compose siya ng mga experts based dun sa nire-require nilang assistance. Kaya kung makikita nyo, merong group ng ZOO. Ito yung sila Sir Philip, sila Kuya Julius, and si James. Sila po yung pumasok dun sa kuweba. Tapos kami naman po yung sa halaman. Kasi matatanda ako during that time, gusto nilang maging Municipality of Trees ang Mulanay. So, ang gusto lang talaga nila ay tree inventory. Ginalingan ni Ate bukod sa puno, sinamahan pa niya ng ibang halaman. Actually, meron pa rin tayong natatagong kailangan mag-publish na tayo. Kasi sabi niya, ang last publication nun ay 19-something. So, sabi niya, parang rediscovery. Ayun. So, nire-arrange po ni Jeff yung herbarium. Di ko alam kung nasan yung specimen. So, hanapin ko pa sa herbarium. So, isa pa yun sa mga, pag pumunta ka sa site, di mo talaga alam kung ano yung makikita mo.
So parang nandun ka lang, initially sa isip mo mag-inventory, pero habang naglalakad ka, hindi mo alam kung ano yung trail na dadaanan mo, and eventually, hindi mo rin alam kung ano yung madidiscover mo along the way. So yung nakita yung bank bed, itinayo yun dahil nga dadating yung mga UPLB researcher. So dali-dali nilang itinayo yun para daw may mas stayan kami. So sobrang welcoming naman po ng mga taga-LGU Mulanay. Talagang in-accommodate nila kami. Hindi lang dun sa bundok, kahit dun sa bayan nila. So meron nga ding unforgettable event na nangyari. Kasi nung nandun na kami sa bayan, di namin narinig kasi sarado yung mga pinto. Yun yung time na sumabog yung kotse ni Mayor. O, andun lang kami kung saan nakapark. Pinasabog yung kotse ni Mayor. Pagtingin namin, bakit may sabog na kotse na Fortuner yan, sir? So, kaya pag election talaga, ingat-ingat yung mga nag-field work. Yung second trip na. So, malapit na yun sa election. Kaya yung mga nag-field work, tingnan nyo yung political scenario dun sa area. Kasi yun, kahit sila, maswerte din si Mayor kasi nakababa na siya dun sa kotse, nakauwi na siya. So nung pinark, dun pinasabog. So siguro pagod na kami, di namin narinig na may kotse na palang sumabog dun. Malapit dun sa mismong, parang eto yung tinirahan namin. So isang kwarto, yun, dun nakapark yun. So, nakatok pala kami. Sarap ng tulog pa namin. Hindi namin narinig. So, yun. Yung discovery rin nito, yung pagde-describe, sa tutuusin, mabilis na nga po yun eh. Kasi 1.5 years. Yung iba talagang, minsan decades, yung inaabot bago nila ma-discover. Hindi namin nakita yung ibang actual specimens, like yung mga, ang meron lang talaga tayo is Macrobotries and this one. So meron lang po kaming book, yung reference. Ang kagandaan sa kanya, nung ni-revise niya yon, andun na lahat. So hindi kami nahirapan sa paghagilap ng mga tawag dito, protolog, yung mga scientific illustration. So ang naging journey namin dito, bukod dun sa book na revision, kaya yung sa mga nagsusulat dito na taxonomy, sobrang halaga ng mga revisions. Kasi at least yun, na-compile na nila yun. So, ang naging, aside dun sa book na yun, pumunta kami sa National Museum. And unfortunately, hindi ganun kagaganda din yung mga specimens na. So, kung may makita kayong strong gilid doon, at may permit kayo, kolektahin nyo, i-deposit nyo sa mga herbaria. Kasi magandang references po yun in the future. So, yun din yung naging problema namin. And maganda din yung naging reference namin kasi kung ano yung nakita namin sa National Museum, sa PNH, yun din po yung kinuha niyang reference sa book. So, parang kinounter-check na lang din namin. So, we're so lucky lang kasi nung unang punta, nakita, nung bumalik, nakumpleto lahat. So, kung makikita niyo yung discovery niya, hindi dun sa wildlings, yung kakasibol pa lang, dapat mature plant po talaga siya. So, sinuwerte kami, andun yung bulaklak, andun yung bunga, parang nasa harap na talaga namin lahat. So, ang malungkot nga naman, kasi isang halaman lang siya dun sa area. So, katabi pa niya ay coconut plantation. So, pag in-expand pa nila yung coconut plantation, wala na yun, nag-iisang halaman. Kasi yung katabi niya na area, ang nandun naman ay si Macrobotries. So, pag iyon, in-expand pa nila yung coconut plantation. So, yung kauna-unang type locality kung saan namin nakita, wala na yun. So, ang maganda, may mga kaibigan, kakilala na nagsabing, i-check nyo naman, baka eto din yun. Kaya, although di pa siya publish, kung makikita nyo sa mga, sa Facebook, or sa Coast Digital Flora, doon sa mga familiar, meron ng record sa La Union, sa Pangasinan, tsaka sa Rizal. So, though di pa sila publish, pero at least, ito, alam natin na meron pa to sa mga lugar na to. Tapos dun sa mga napuntahan namin, maggulat na lang kami, mag-update sila, meron pa po halaman. So, dumadami pala sila. So, yun yung kagandahan ng social media, tsaka yung mga citizen scientists.
Kasi sila yung nagdadagdag, nagtutuloy nung mga discoveries. So sila yung sasabi sa amin na tingnan niyo po to, baka ito din po. Although madami pa sa pictures na pinupost online, yun lang ang mahirap sa picture, di natin sila madadisect. Although at least may reference tayo na, ay nakita ito dito sa video. Tsaka yun lang po yung maganda sa halaman. Pwede mong balikan. May sound effect, dudud. Yun yung maganda. Pag sinabi nilang dito mo nakita, balikan mo yun, 2 years, 3 years, andun pa rin sila. Andun pa rin sila umalis. So, yun lang po yung madadagdag ko. Salamat, Michelle. Oo, wala si Kuya Ariel eh. Anyway, ito lang yung gusto ko i-point out dito sa mga estudyante nating mga systematics majors, yung may intention na maging mag-pursue ng degree program sa systematics. Pag nagpapublish ng new species, ang mga standards na kinukuha, lalo na dapat merong dichotomous key, ewan ko sa new species, dapat i-ano mo siya doon sa isang portion, like yung revision of Strongylodon, andun lahat yung sa Pilipinas. Ngayon, kinuha ko ng isang portion kung saan ko ipapasok si Juan Gonzalez kasi yung aming academic, yung reviewer, sabi niya dapat may dichotomous key. No? Kasi pag sa revision, kung wala kasi dichotomous key, kung hindi mo siya maipapasok, paano? No? Kaya kung systematics ka, dapat ano yan? Basic yun sa taxonomy, nomenclature, identification, classification, di ba? At yung isa naman, may isang picture dyan yung nasa likod, ano? I think yun yung, yan yung specimen na kinuha namin sa Mulanay. So yung specimen na yun dinray, example, dinray, at lahat ng aming descriptions na ginamit doon sa new species ay galing dyan sa specimen na yan. So ang tawag dyan ay holotype. Yan, ayun. So yan mismo. Kita nyo naman, may portion dyan na, ang tendency kasi niya, pag yan lang nakita mo, parang soft bind. But there is a tendency para doon sa lower portion maging woody. So it becomes a woody climber or tawag natin doon ay liana. Okay. So yan po ang holotype. At syempre, pasalamat kay Tito Paeng kasi nire-require din nila. Although sa ibang, ay pwede ni Tito Paeng. Ano ang nagawa ng drawing na yan? Requirement po kasi may drawing. Noong unang panahon, kapag wala pang walang drawing na talaga. Ngayon, pwede na ang picture, pero ang picture kailangan dinadissect mo yung bulaklak, nakadissect, no? Ina-accept na nila. Pag walang marunong mag-drawing, idadissect mo yung bulaklak. Eh kung napakaliit, ang hirap. Dapat maganda yung microscope mo. Diba? Kasi, kaya ang ginagawa dito ay drawing. So, kay Tito Paeng yan. Yan ang drawing ni Tito Paeng. Ang ganda, no? At dyan po nagtatapos ang kwento ng JC's Vine. Pero nung pinangalan namin yan, Sir JC, hindi pa niya nakita talaga yung kanyang vine. So, ito ay na-publish 2016. At yung, mo noon, habang hinihintay natin, Michelle, may picture kami ni Sir JC. Doon nilagay namin, hindi mo lang alam, nilagay namin sa Botanical Herbarium, doon sa door. Nakalagay, Strongylodon, may pogi, sabi ko, yung specific epithet ay may pogi. Tapos, nung na nga, sabi namin, Sir JC, ito na. Pero, 2016 yun, at si Sir JC, nakita niya lang yung vine. This year lang. Yung pinakita ko kanina, ang lihim na lila. At salamat din sa Masumi Geo Reserve kasi yung buong life cycle ay nakumpleto doon sa Masumi Geo Reserve. Kung sa Mulanay, ang nakita lang namin ay yung bunga na kulay berde. Doon sa Masumi, yung berde ay naging lila, naging violet. Doon namin nakita. At saka ang laki niya. At siya ay isang limestone species. At yung pagdadala naman po, sinabi ni Ma'am Maren kanina, nakahingi naman kami, nagbigay naman po ang Masumi, namulot kami ng mga buto. At yung mga buto, meron ng may mga ugat-ugat na. So, na po muna sa bahay. Sorry, no? Meron akong nursery sa ko. Doon ko po muna nalagaan. At
meron tayong 5 na successfully nabuhay. Yung iba po talaga ay parang nagkaroon ng, parang may dumping off yung sa may stem. Biglang na ano. So, yung 5 ay noong October, July 4 natin kinuha. Tinanim natin, kailan tayo nag-ceremonial planting. September 29. At buhay naman pong lahat ngayon. Hopefully po, mga 4, 5 years siguro, makakakita na kayo dyan sa harap ng hortorium ng pagkaganda-gandang purple vine. Okay, dahil yung Jesus vine, nung nasa Masungi, namumulaklak yan, andun yan sa kanilang tourist area. So sabi ng mga IPs na ginagawa nilang tourist guide, ito po yung purple jade vine ang tawag nila. Purple jade vine. So sa isang meeting noon ng PNP-CSI, nung nilo-launch na yan, sabi ni si Ma'am Kim, Ma'am, ano ba talaga yan? Purple jade vine ba yan? Kasi jade na, hindi blue-green. Dapat purple. So parang doon ko nilabas yung Jesus vine. Sabi ko, I officially name this, the combination be Jesus vine. At nakakatuwa kasi inilabas ng PNP-CSI, nakuha ko yung screenshot ko na yung sinabi nila na in-unveil ko nga yung common name ay Jesus vine. Kaya, pag nakikita nyo nga tawag, Jesus vine. Okay, so, yan po, yung gusto pong magtanong, pwede ko na pong ibigay kay Sir JC, ano ang iyong masasabi? Tapos ka na bang kumain, sir? Pwede naman hindi, oh. So, yun ang inaano ko. Hindi naman siguro kami nagkamali, no? Kasi aside from nasa bucket list at buhay pa si Ate Ana, Mary Ann Cahano, yan ang pinag-usapan namin. At yung point na yun, si Michelle ay parang bago ka pa lang, bago pa lang yan. So, nag-uusap kami niyan, oo. Sabi niya, nasa bucket list natin si Sir JC. Sige, ako na bahala. Sulat mo na yan, ganyan. Tapos nga, nung namatay na, sinusulat namin. Tapos parang wala akong drive na mag-suit na talaga i-pursue. Pero sabi ko, sige, mukhang bago na nga yan. Saka yung namin Michelle. Pinaward na namin. So yun. Idagdag ko yung drive kung new ba talaga yan. Hindi ko alam yun sa mga student dito and as well as yung ating mga taxonomy systematists. Hindi ko alam kung meron kayong feeling minsan na bago ba talaga to? Talagang pag ba pinablish namin to, di ba agad masisinibaris na, hindi ba bago? Dadating talaga kayo sa point na bakit ba ayaw mo nang i-publish ng taxonomist or systematist? Kasi andun yung nagtatanong talaga sila na paano kung hindi pala to yung magkamali pa kami niya, di ba? Ngayon na kami din makalalabas. Hindi, alam ko madami pang nakatago. Minsan kailangan mo lang talagang sabihin sa utak mo na-check mo naman lahat na-review mo naman. So, alam mo sarili mo na new yan. So, minsan kailangan confident ka. Kaya yung unang tanong pa lang dun sa review, bakit remarkable yan? Parang, my God, yun yung kailangan namin i-defend talaga nila. Bakit remarkable yan si Strong Gilid na naman Gonzales? Ma'am, ikwento mo yan. May andun na yung di ba? Nasulat na namin. Kasi wala kang title, Sabi ko, Strong Redon Juan Gonzales, a new species. Parang ganyan ng lahat, parang a new species. Nagdagan ko ng remarkable. Tapos nung bumalik, why is it remarkable? Ano nga ba meron dyan? So, compare ko yung mga bulaklak na jade, lahat ng species na Strong Gilidon. Jade lang ito, hindi masyadong remarkable. Ay, nung makita natin yung flowering niya, talagang meron siya, doon sa kanyang inflorescence, may cyan, yung bluish, di ba? Tapos, yun ang ginamit ko, para pang-remarkable. Kumusta naman doon sa reviewer, di ba? Kakaiba. Okay. So, yun nga sinasabi ni Michelle, minsan, yung mahirap kasi, tatanungin, di ba? Paano naging new yan? Pagkatapos, sabi nga natin, meron din iba na ang galing. Kasi minsan, sa herbarium specimen, makikita nila, yung mga herbarium specimen, meron pala doon ng misidentified. Na minsan pala, new species. May mga ganyan. Kaya ako hanga doon sa mga dried specimen. Hindi ako masyadong magaling tumingin ng dried specimen. Ang alam ko, fresh. It takes talaga experience to know
species, not dried specimen. So, yun yung sinasabi natin. Eh, kami naman ni Michelle, hindi kami tipong, alika, publish tayo ulit, baka menu, ganyan, hindi. At saka, when we do collection, we're not after, ano ba ang bago dito? Kasi hindi mo naman alam eh. We are there to make an inventory. At sa inventory, hindi mo pa alam, no? Na kung bago yan o hindi, idadalhin mo pa yan sa ano, sa herbarium, tapos isa-segregate pa. Although, meron kami talagang mga record, ano, meron kami tawag yan, yung record book, nakatag lahat yan. Tapos, saka pa lang namin malalaman. That is when we ask another expert, like si Sir Danny, pagpamilyar sa ganito, Sir Danny, tingnan mo nga to. Nasabihin mo ni uy, parang bago yan saan yung nakolekta? So yun, yung mga suspect namin na, naku, kailangan bumalik. Nasasabihin ni Michelle, ma'am, balikan natin sa ganito, kasi sabi ni Sir Danny, mukhang bago. At kung titingnan namin sa Post Digital Flora, sabihin, ay, wala nga sa Post Digital Flora. So yan, titingnan mo yung picture sa Post, ay, kakaiba nga yung ano nito ang bulaklak nito. So it could be new. So doon na nagsisimula yung ating agony. Ay, the journey pa lang. So yun nga, salamat nung time na yun, ang parang director ba natin ay si Sir June? Ay, Sir June, Expedition. Oo. Transition. So, si Sir JC, oo. Okay, so salamat naman sa MNH at sa mga taong naniniwala sa aming ginagawa at sa mga estudyanteng gustong sumunod sa aming yapak. Kami ni Michelle, hindi kami tipong nagmamadali na dapat menu, hindi kami ganyan. Kung makikita nyo, ang daming mga species na parang sumusulpot-sulpot. We take care of our names kasi may hirap na meron kang ipinablish tapos hindi magaling yung ano mo. It also depend on the reviewer. Kaya minsan, pag mga new species, pili ka ng mga gandang mga journal. Kung sa amin, kung new species yan, I will go with Phytokis, I will go with Blumea. Alam niyo ang Blumea, no? Ibang klase ang Blumea, ang mga academic reviewers nila. Tapos yung isa yung Philippine Journal of Systematic Biology. Tsaka yung isa nasa Australia, Telopea is also good. Although marami din sa Taiwan niya. Kung sa Taiwan niya, sana mabigyan ka ng, maibigay sana nila yung expert sa field. So usually, pag mga American journal ng taxonomy, ang binibigyan nilang reviewer would be the specialist itself. Diba? Kung magpapublish ka ng new species ng Misoto, lagi dyan kasama si Nick Rent. So yun yung mga natin. And we go with the best academic reviewers. Okay, salamat po. Meron po ba tayong mga katanungan? Kasi meron pong inihandang activity after po nitong Cafe Scientific. So, kung makita nyo may mga nag-drawing dyan. So, sana mag-participate din doon tayo sa drawing session. So, may tanong po ba tayo? Ay, si Sir JC po. Tanong niya, sagot niya doon. Thank you for dun sa parangal, ma'am, for naming it after me. Pwede na po ako mamatay. Joke lang. Hindi kasi diba, you live forever in the species that was named after you. Tsaka we don't live forever naman, so... Later pa naman yun. 30 years ka pa. Yes. Pero na-point out ni ma'am yung specimens that were collected and put into the herbarium. Kasi I do remember one when we went to Mount Malinao, nag-uwi kami ng specimens. Although we were mostly a zoological collection, meron kami kasama na isang forester. So he collected specimens, including a Medinilla that was really purple and a big bunch. Pero nga, busy kasi ang herbarium nun, so nagdala kami ng specimens doon. Nagdala din ako kay Sir Leonard, nagdala din ako sa National Museum, so hinati ko sa tatlo. So eventually, hindi napansin yung specimen. A few years later, Danny Palete collected one, the same specimen. Pero hindi na sa Mount Malinao.
And lumabas nga, it was a new species of Medinilla. So you can always check, baka may nakolekta na. Wala lang pumapansin. Kasi the museum is an amazing, remarkable archive for possible new species. Kasi nga lang, wala lang yung specialista. And nagkataon, tamang-tama kasi for the Strongyla doon, na merong specialista natin. Paano pag wala? So marami din nakukolekta na specimens na hindi kasi yun ang forte nila, so hindi napapansin. So it's about trying for young taxonomists to take the reins and try to look into those specialized species. So yun. Ang tanong ko naman po ay, kasi on the course, susunod ako sa mga ginagawa nila. So napapansin namin that particular jade vase at J.C.'s vine was actually pollinated mostly by birds. Kasi yung Strongyla macrobotis, ang ano namin, parang binibisita siya ng ibon pero parang mas bat-pollinated daw siya rather than bird-pollinated. So for us, most of the time na nire-report sa amin, usually ibon din nakadapo. So those are the things na meron din siyang connection, not just with the botanist, but also with the ecologists and even the ornithologists. I mean, yung possible other, na hindi pa napapublish, which is of course the natural history of the species. Kaya natanong ko sana kasi hindi ka, you publish it as a new species, pero madami na kayo nakitang changes, that yung variation ng kulay ng sayan, nagbabago pala siya, yung nga may pollinators pala siya. Tsaka also you got specimens of other Strongyliton later on. So ngayon meron na tayong, well, we think is Cerulea, nadala namin from Tawi-Tawi. Have you tried dissecting that at titignan kung mabalahibo din siya o hindi? O para maano yung comparison. You still have a, so even though you've described something, madami pang kailangan gawin. So tama po yun. Totoo po yun, sir. Kaya when Strongyliton 1 gonzalesi was discovered, we tapped other experts like si Sir Tonyo. Siya po yung nag-aral nung colors. Bakit ba purple si J.C.'s vine? Bakit ba si jade vine ay jade yung color niya? So may study na po doon. Yun nga lang, si Masumi gusto niya kasi laymanize yung maging result. For Sir Tonyo and his group, ang hirap po talagang i-laymanize. Kaya hanggang color na lang po yung naibigay nila. So that's one. And then sa genetics, nagtap din po kami para sa chromosome number. So, hindi po, chromosome, wala pa po kaming marker. Wala pa po, sir. Tapos for pollinators po, ayan, nadala na din po namin kayo. Nakita niyo talaga yung mga ibon. And I think yung nectar talaga yung kinukuha nila dun sa bulaklak. And then, by accident lang nilang napopollinate yung bulaklak. So, accident lang po yun. Pero thereafter, the nectar talaga. And then may nadala na din po kaming mga entomologists dun sa area, Christian. Nadala namin siya one time. At saka si Ma'am Amy. So nakita naman namin po dun sa loob nung bulaklak. Bakit may mga langgam, tapos bakit siya butas, bakit may itlog dun sa loob. So pag naka-discover ka talaga ng isa, dikit-dikit na yan eh. So hindi mo lang siya aaralin. Tapos isa pa, bukod dun sa halaman, bakit hindi siya tumutubo sa shaded? Gusto niya sa open area talaga, kung saan ina-expose niya yung ganda niya, then eventually, maha-harm din siya sa pag-expose niya. Yung mga ganung questions po ba, nagpa-pop up yun pag nagpupunta sa field. Tapos, yun nga, maganda talaga na yung community, aware sila. Kasi pag nag-pitch ka sa kanila ng idea, pag naman po ng mulaklak, itry nyo pong i-spread para at least madami po tayong planting source in the future. Yun, doon lang po kami natutuwa sa Masungi. Yung nakita nyo pong art, wala po dati yun. So, tatlo lang yung population nila doon. Pero dahil nga po, sabi namin, itry nyo pong itanim. So, ginawa nilang art yun. Mas gumanda pa, sir. Tapos, ang maganda, wala pa daw 1 year, namulaklak na siya. So, tapos eventually, dahil familiar na yung community, may mag-chat sa'yo na, ma'am, meron pa, may 2, 3 pa kami nakikita. So, yun yung maganda na dapat ibabalik nyo talaga siya dun sa pinagkunan. Pero wag yung technical
paper or technical research yung ibalik nyo. Ibalik nyo kung ano yung kayang i-consume ng community. So yun yung maganda, at least napapatuloy at alam nyo na hindi siya mawawala. Kasi alam nila yung halaga nung na-discover nyo, yung halaman na na-discover nyo. So yung sa mga gusto pang mag-conduct ng study, bukod sa pollination, and kung ano pa yung naisip ni Sir, DNA barcoding. So I think, andyan naman yung planting source natin. So habang may naisip pa tayong mga pwede i-contribute sa science, ay i-contribute na po natin. So baka hindi lang sa Luzon talaga makikita si JC Svine. Malay nyo, meron din sa Visayas, meron din sa Mindanao. So maganda rin pag-aralan yung genus ng Strongylodon kasi halos lahat talaga nasa Luzon pa. May isa pa tayong hindi nakikita at color red yung bulaklak niya. Malay nyo, pag nagpunta kayo sa Visayas or sa Mindanao, makita nyo yung color red na yun. Si Strongylodon, lucidus tong si red, nakita po siya. So may isang Strongylodon na red naman yung bulaklak. So wag kaya kayo titingin kung ano yung nakikita ng mata nyo na diretso. Tumingin kayo sa baba, tumingin din kayo sa taas. So madami pa tayong makikita.